Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God, praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw pong ito, tayo ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Ibisan sa probinsya ng Capiz. Sa ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Ibisan. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambahay mula sa Aklat ng Mga Awit, 80 kabanata, ang talata po ay 4. Yahweh, makapangyarihang Diyos, hanggang kailan ba patatagalin mo ang galit sa amin? Hanggang kailan padiringgin mo kami sa aming dalang? Yahweh, makapangyarihang Diyos, hanggang kailan ba patatagalin mo ang galit sa amin? Yahweh, makapangyarihang Diyos, hanggang kailan ba patatagalin mo ang galit sa amin? Hanggang kailan pa diringgin mo kami sa aming dalangin? Hanggang kailan pa diringgin mo kami sa aming dalangin? Yahweh, ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humingi ng tawad sa lahat naming pagkakasal, ng aming panalangin, Ama, ang lahat ng karumihan, ang lahat ng kasalanan, ang lahat ng mga bagay na hindi nagdulot ng kabanalan para sa amin. Lord, pawiin ang lahat ng ito sa magitan ng banal na dugo ng aming manunubos at ang aming panalangin, walang anumang sumpa ang manatili sa buhay ng iyong mga lingkod, bagkus aming maganap ang iyong kalooban. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa, kami po ay patuloy mong pangungunahan lalo na sa aming pagdulog, Panginoon, para sa bayan ng Ibis, sa probinsya ng Capiz. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa Ibisan nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at aming idinadalangin sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Ibisan. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa, tinugon niyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Genesis, 36 na kabanata. Ang talata po ay 13 hanggang 16. Ito naman ang mga apo ni Esau kay Ruel, na anak ni Basemat, Nahat, Zera, Shama at Misa. Ang mga anak ni Esau kay Aholibama, na anak
ni Ana at apo ni Sibeon ay sina Jeus, Jalam at Kora. Ito ang mga pinuno sa lahi ni Esau: Teman, Omar, Zepho at Kenas, Kora, Gatam at Amalek, mga anak ni Eliphaz na kanyang panganay at apo ni Ada. Sila'y naging pinuno sa lupain ng Edom. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay maliwanag po nating natagpuan yung mga apo ni Esau doon sa kanyang mga naging anak. Ano po? Alam niyo po, isa sa katotohanan ng pagiging lolo o lola ay yung kagalakan na makita mo ang iyong mga apo. Ano po? At katulad nga po ng aking sinasabi, ng aking panalangin na makita ko pa, magkaroon pa ako ng lakas na alagaan yung aking mga apo. Ano po? Sa kadahilanan po na ako po personally, meron po akong kagalakan na tinataglay sa mga bata. Ang inyo pong lingkod, by the way, ay unang naglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga bata. Ano po, ako po ay naging teacher ng Sunday School hanggang later on, ako po ay naging professional teacher naman. Ano po, at sa ganitong sitwasyon, ang inyo pong lingkod nagalak. Labis po akong nagpapasalamat sa Panginoon doon sa pagkakataon. Kasi sabi ko nga doon sa teacher ko, after missing, uh, hindi ko po siya nakita ng siguro mga 10 taon mahigit. Ano po? Tapos nung nagkita kami, sabi ko, Sir, parang hindi ka nagkakaedad. Bakit ganyan na itsura mo nung estudyante mo ako, high school teacher ko po, biology, ah, siya po yung first year science teacher ko. Ano po, napakagaling na ah, guro. At sabi niya sa akin, siguro dahil mga bata ang kasama ko, hindi ako tumatanda, sabi niya. At isa pong katotohanan na nagdadala ng kagalakan ng mga apo para sa mga nuno nila. Ano po, sobra ka naman makanuno, Bernie, kasi po yun lang yung naiisip ko. Yung kasing lolo, lola, nuno, mga nuno naman talaga yun, 'no? Kasi Bernie, ang nuno na naiisip ko yung nuno sa punso, ayan. So, ang sinasabi ko po, samantalang kagalakan para sa mga nuno, ang mga apo, ito po, dito po sa ating pinagtutuunan ng pansin, ipinapakita po kung paanong ang mga apo ay nagkamit nung mga pagpapala na ang sabi dito, may mga naging pinuno sa kanila. Alam niyo po, isang katotohanan na ang tagumpay ng iyong kapamilya, ako po, yung tagumpay ng kapamilya ko, napakalaking kagalakan po para sa akin. Ako po ay labis na natutuwa kapagka meron akong mga, ano po, pinsan, mga tiyuhin, tiyahin, ano, mga kapamilya na nagtatagumpay do'n sa landas na kanilang tinatahak. Alam niyo po, minsan nagkaroon ako ng sitwasyon kung saan yung isa sa aking mga
o malapit, ano po, na kamag-anak, nagkaroon ng problema. Naku, sabi ko, paano? Ito, ganyan, na nag-usap kami kung paano aayusin, ano yung mangyayari. Naku, alam niyo po, habang inaamin sa akin yung mga nangyari, kasi ang nalaman ko na yung kasalukuyan, sabi niya. Kasi kuya, ganito yan, ganyan yan. Binalikan yung nakaraan, no? Na si ganito, ganyan, eto, ganyan. Naku, sangkaterba po. Kalungkutan yung dinala sa akin nung mabatid ko na hindi pala nagsimula ito. Hindi pala nangyari ito ng biglaan. Ito pala ay nagsimula sa mga maliliit na pagkakamali na binaliwala. Inisip niya, kasi hindi ko naman iniisip na magiging masama pala para sa kanya ang pangunawa. Yung ginawa ko, sabi ko, inisip mo, tinanong mo ba? Sabi niya, hindi ko na naisip yan. Sabi niya, basta ginawa ko na lang kung ano yung naisip ko na tama. Kasi alam mo pa ako, yung mga naiisip nating tama, mas madalas nakakasakit sa iba. Eh, hindi natin gusto yon. Pero kung ayaw natin na hindi maging maganda yung kanilang pagtingin doon sa ating mga sinasabi o ginagawa, baka pwede natin silang kausapin. Baka pwede nating ilatag. Sabihin sa kanila, kasi ganito, ganyan ang plano ko. Gusto ko sanang ganito ang gawin. Gusto ko sana, payag ka ba? Pwede ba? Kesa yung ipinipilit natin, at yun, pagka nagkamali na tayo, wala na. No? Nasakta na sila na hindi natin pinaplano. Mga kapatid, ito pong kwento na ito, ako'y naniniwala, hindi lang para sa aking karanasan. Ako'y naniniwala na kayo kahit papano, nagkaroon din kayo ng ganitong experience na hindi naman masama yung inyong gusto. Pero, hindi naging mabuti yung dating, yung pag-unawa ng mga tao na gusto sana nating tulungan. Mga kapatid, ang pangangailangan po dito ay isang bukas na komunikasyon. Ibig sabihin, handa kang makinig, handa ka ring magsalita, magpaliwanag. Kasi minsan sa atin, ang bukas na komunikasyon, yung tayo papakinggan. Wag po ganun. Dapat po maging handa din tayo na makinig at tumanggap ng kanilang mga kaisipan. At alam niyo po, ako'y nananalig na kaya tayo inihatid ng Panginoon sa katuruang ito ay sa katotohanang sa sarili natin, hindi natin ito magagawa at hindi tayo magtatagumpay. Pero kapag ating inilatag ito sa paanan ng ating Panginoon at inihingi ng tulong dun sa mga nakapaligid sa atin. Kausap ko po yung aking nakababatang kapatid. Sabi niya sa akin, Kuya, nung sinabi mo sa akin na pwedeng magtanong, nung sinabi mo sa akin na pwede akong humingi ng tulong. Sabi niya, kasi nung una, gusto ko lang, kaya ko to, magagawa ko to sa sarili ko. No? Magtatagumpay ako dito. Sabi niya, pero yung mga experiences ko, hindi gano'n. Katulad nung iniisip ko. Pero nung sinabi mo sa akin na puwedeng magtanong, ah, naging madali para sa akin na unawain yung iba. Kasi 'pag nagtanong ako sa kanila, "Ano ba palagay mo dito?" Ganyan. Tapos sasagot sila. Tapos natutuwa sila kasi nagtatanong ako. Sabi ko mismo. Kasi alam niyo, napakahalaga na ating pinakikinggan. Ano ba yung nararanasan? Ano ba yung sitwasyon ng ating kapatid? At alam niyo po mga kapatid na kasama natin ano po sa pananalangin, naku, maniwala po kayo. Samantalang tayo nagtatapat,
dun sa mga nakapaligid sa atin. Ang Diyos po ay hindi magkukulang pagkus lahat ng ating pangangailangan kanyang ipagkakaloob at tunay tayo kanyang pagpapalain. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa kaliwanagan ng inyong salita. Kami po'y humihingi ng tawad sa mga pagkakataon na hindi namin naganap ng naaayon sa katotohanan yung aming mga responsibilidad. Patawarin mo po kami kung kami ay, Panginoon, nakagawa ng bagay na hindi maayos, nagsukol, o nakapagsalita, nakapag-isip ng hindi maganda laban sa aming mga kapatid. Dasal po namin ang paglilinis mo at hiling po namin, Amang Diyos, na kami ay patuloy na kalooban mo ng maliwanag na kaisipan upang nang sa gayon kami po ay magtagumpay sa pagganap ng inyong dakilang kalooban. Ama, amin din pong idinudulog sa inyo sa pagkakataong ito ang bayan ng Ibisan sa probinsya ng Capiz. Ang aming panalangin, ikaw pong kumilos ng may kapangyarihan sa iyong katawan sa bayan ng Ibisan. Lord, ang aming panalangin, magkaroon ng unawaan, dumaloy ang pagmamahalan sa katawan ng aming Panginoong Hesukristo. Maging dahilan kung bakit sila'y magpapatawaran at idadalangin ang iyong pagkilos ng may kapangyari sa bayan ng Ibisan. Lord, ang aming panalangin ng iyong Santong Espiritu ang siyang gumawa ng paraan upang maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Ibisan. At sa pangalan ni Jesus, ang aming panalangin, ikaw po ang mag-udyok sa iyong katawan na sundin at ganapin ang iyong dakilang kalooban. As we also declare the fire of revival sa bayan ng Ibis. Maraming salamat po. Dasal namin na dumalo ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Ikaw po ang magpahid ng iyong banal na langis sa mga bayang ito upang tunay maganap nilang dakilang kalooban mo at sila'y magtagumpay, magkaroon ng kaunlaran. Hayaan mo pong maranasan ito ng buong Luzon, Visayas at Mindanao. Pahintulot mo na sa aming paglapit sa iyo, Amang Diyos, tunay matupad namin yung tawag mo to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, to be the America way in the height of its glory. Less apostasy. Dasal din po namin ang pangunguna mo, Panginoon, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord sa aming gobyerno. At Lord, ang aming panalangin, walang kasinungalingan. Ang hindi malantad, bagkus. Ikaw po ang gumawa ng paraan ng lahat ng nagawa na pagnanakaw sa aming bayan, Lord God, ay mapanagutan ng mga tao na nagtakda nito. Amin din pong idinudulog sa iyo, Panginoon, yung aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig. Ikaw po ang gumabay, mag-ingat, magbantay, magtanggol sa aming misyonero at patuloy na maganap nila ang dakilang kalooban mo. As we also pray, Panginoon, sa mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Hayaan mong sila'y sumaksi sa mga bansang iyong pinagdalhan sa kanila. As we also pray, Panginoon, sa mga bayan na aming tutunguhin upang ipanalangin ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Brunei. Lord, dasal namin ang pagkilos mo ng may kapangyarihan at patuloy na maranasan ang iyong espiritu sa mga bayang ito. Gayon din po sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Lord, kilusan mo ng may kapangyarihan ang Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia. At Lord, kami nananalig. Walang anumang pangangailangan ng hindi mo ipagkakaloob. Bagkus ang iyong Santong Espiritu ay bababa sa mga bayang ito sa pangalan ni Jesus. Sa amin din pong idinudulog sa iyo ang bansang Israel. Hiling namin ang kapayapaan at tunay na sila'y pagtagumpayin mo
sa pagganap ng iyong dakilang kalooban. Maraming salamat po. Inaangkin namin. Tinugon at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdam. Tayo dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, yan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Sama-sama po nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare, to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.